Exodo Kapitulo 39. At sa kayong bughaw, at kulay ube, at pula, ay gumawa sila ng mga kasuutang mainam ang pagkayari upang gamitin sa pangangasiwa sa dakong banal, at ginawang mga banal na kasuutan kay Aaron, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang ginawa ang ipad na ginto, na kayong bughaw, at kulay ube, at pula, at linong pinili. At kanilang pinukpok ang ginto na pinanipis na paaba at pinutol na ginawang kawad na ginto, upang itahi sa kayong bughaw, at sa kulay ube, at sa pula, at sa lino na gawa ng bihasang manggagawa. Kanilang iginawa ng mga pangbalikat, na nagkakasugpong, sa dalawang dulo ay nagkakasugpong. At ang mainam na pagkayaring pamigkis, na nasa ibabaw ng ipad upang ibigkis, ay kaputol at gaya ng pagkayari ng ipad, na ginto, at kayong bughaw, at kulay ube, at pula, linong pinili, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanilang ginawa ang mga batong onyx na pinamutihan ng kalupkop na ginto, na ayos ukit ng isang panatak, ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel. At kanyang inilagay sa ibabaw ng pangbalikat ng ipad upang maging mga batong pinakaalaala sa ikagagaling ng mga anak ni Israel, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang ginawa ang pectoral, na gawa ng bihasang manggagawa, gaya ng pagkayari ng ipad, na ginto, at kayong bughaw, at kulay ube, at pula, at linong pinili. Parisukat, kanilang ginawang nakatiklop ang pectoral, isang dangkal ang luwang ni Yaon, pagka nakatiklop. At kanilang kinalupkupan ng 4 na hanay na sari-saring bato, isang hanay ay sardio, topasyo, at karbungko na siyang unang hanay. At ang ikalawang hanay, ay isang esmeralda, isang zafiro, at isang diamante. At ang ikatlong hanay, ay isang hasinto, isang agata, at isang ametesta. At ang ikaapat na hanay ay isang berylo, isang onyx, at isang jasp, na mga natatakpan ng mga pamuting ginto sa kanilang mga pagkakakalupkop. At ang mga bato ay ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel, 12, ayon sa kanilang mga pangalan, na ayos ukit ng isang panatak, bawat isa'y ayon sa kanyang pangalan, na ukol sa 12 lipi. At kanilang iginawa ang pectoral ng mga tanikalang parang tirentas na ayos pinili na tag-anas na ginto. At sila'y gumawa ng 2 pangkalupkop na ginto, at ng 2 singsing na ginto, at inilagay ang 2 singsing sa 2 dulo ng pectoral. At kanilang ikinabot ang 2 tanikalang pinili na ginto sa 2 singsing sa mga sulok ng pectoral. At ang ibang 2 dulo ng 2 tanikalang ayos singsing ay kanilang ikinabot sa 2 pangkalupkop, at mga ikinabot sa mga pangbalikat ng ipad sa dakong harapan ni Yaon. At sila'y gumawa ng ibang 2 singsing na ginto, at mga inilagay sa 2 sulok ng pectoral sa gilid ni Yaon, na nasa dakong kabaligtaran ng ipad. At sila'y gumawa ng 2 singsing na ginto, at mga ikinabot sa 2 pangbalikat ng ipad sa dakong ibaba, sa may harapan, na malapit sa pagkakasugpong, sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng ipad. At kanilang itinali ang pectoral sa pamamagitan ng mga singsing, sa mga singsing ng ipad ng isang panaling bughaw upang mamalagi sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng ipad, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang ginawa ang balabal ng ipad na yari ng manghahabi, na tag-anas na bughaw. At ang butas ng balabal ay nasa gitna ni Yaon na gaya ng leeg ng isang kosalit, na may isang uri ang tinahi sa palibot ng pinakaleeg upang huwag mapunit. At kanilang ginawan ang mga ribot ng balabal ng mga granadang kayong bughaw, at kulay ube, at pula, at linong pinili. At sila'y gumawa ng mga kampanilyang tag-anas na ginto, at inilagay ang mga kampanilya sa pagitan ng mga granada sa ibabaw ng ribot ng balabal sa palibot, sa pagitan ng mga granada. Isang kampanilya at isang granada, isang kampanilya at isang granada, sa ibabaw ng ribot ng balabal sa palibot, upang ipangasiwa gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanilang ginawa ang mga tanika na lino na yaring hinabi para kay Aaron, at sa kanyang mga anak. At ang mitra na lino, at ang mga mainam na tiara na lino, at ang mga salawal na lino na kayong pinili na lino. At ang bigkis na linong pinili, at kayong bughaw at kulay ube, at pula, na gawa ng mangbuburda, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanilang ginawa ang laman na ng banal na korona na tag-anas na ginto, at sinulatan ng isang titik na ayos ukit ng isang panatak, banal sa Panginoon. At kanilang tinalian ng isang panaling bughaw,
upang ilapat sa ibabaw ng Mitra, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Gayon natapos ang buong gawa sa tabernakulo ng kapisanan, at ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa buong iniutos ng Panginoon kay Moises, gayon ginawa nila. At kanilang dinala ang tabernakulo kay Moises, ang tolda at ang lahat ng mga kasangkapan ni Yaon, ang mga kawit, ang mga tabla, ang mga barikilan, at ang mga haligi, at ang mga tungtungan. At ang takip na mga balat ng mga tupa na tingina sa pula, at ang takip na balat ng mga poka, at ang lambong ng tabing. Ang kaba ng patoto at ang mga pangganiyaon, at ang luklukan ng awa. Ang dulang, lahat ng mga sisidlan ni Yaon, at ang tinapay na handog. Ang dalisay na kandelero, ang mga ilawan ni Yaon, ang mga ilawan na inayos, at lahat ng mga sisidlan ni Yaon, at ang langis na pangilawan. At ang damba ng ginto, at ang langis na pangpahid, ang mabangong kamangyan, at ang tabing na gamit sa pintuan ng tolda. Ang damba ng tanso, at ang pinakasalang tanso, ang mga pangga at ang lahat ng mga sisidlan ni Yaon, ang hugasan at ang tungtungan. Ang mga tabing ng looban, ang mga haligi, at ang mga tungtungan at ang tabing na pangpintuang daan ng looban, ang mga panali, at ang mga tulos, at lahat ng mga kasangkapan sa paglilingkod sa tabernakulo, na gamit sa tabernakulo ng kapisanan. Ang maiinam na pagkayaring kasuotan na gamit sa pangangasiwa sa dakong banal, at ang mga banal na kasuotan para kay Aaron na saserdote, at ang mga kasuotan ng kanyang mga anak, upang mga siwa sa katungkulang saserdote. Ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel ang lahat ng gawa. At nakita ni Moises ang lahat ng gawain, at, narito, kanilang nagawa na kung paanong iniutos ng Panginoon ay gayon nila ginawa, at pinagbabasbasan ni Moises.